in the Stone Podcast. What's up, Kenanaya? Welcome to the podcast, bro. Layo natin. Okay, batiin mo na yung mga manonood natin. Hello mga manonood sa YouTube, tama? Yes, sir, and YouTube Spotify. Spotify. Kamusta kayo dyan? Sana ay safe kayo. At cozy. Dito kami ngayon ni Baileys. Sobrang cozy dito. Salamat sa oras mo, bro. Salamat rin. sa pagbisita. Okay, first things first, sobrang curious ako. Saan galing yung pangalan mo? Ano bang, saan? Sa Bible. Bible. Sa 2 Corinthians chapter 15 verse 20. Hindi ko, Yes, first try, pero di ako sure kung tama. Tagal ko ng So you were named after... after the musical director ni King David, si Oh. Kenanaya. So is your family musically inclined? Mahilig sila sa music? Yung dad ko, nagbabanda siya nung college. Tapos, yung mom ko, mga music lover sila. Okay, what type of music? Sa parents, sa mom ko, ano sila mga classics. Like, Eagles, Sweet Child, mga ganon. Guns N' Roses. And sa dad side ko naman, more on mga 90s rock music naman. Ganon. Okay. E-Heads. Yun, siya nag-introduce sa akin sa mga ganong music. So lumaki ka listening to music? Dahil Yes. sa bahay, anong setting nyo? Meron ba kayong karaoke nights? Or meron ba kayong speaker na nagbablast lang ng music every day, any time of the day? Wala, parang ano lang. May tinuturuan lang ako ng dad ko dati mag-guitar, mag-drums. Actually, nung mga 2 years old ako, parang ginawan niya ako ng mini drum set. 2 years old? 2 years old. Tapos, ginift ako ng ninang abi ko ng yung malaking drum set na. Tapos, doon na ako nag-start mag-drums. Tapos, guide lang si daddy. Tapos, eventually, nag-shift ako to piano. Tapos, guitar. And then na yun, napunta ako sa songwriting and producing. Okay, wait. Sige, himayin natin yan. Nag-start ka ng 2 years old with a small drum set. Yes. Basically, yun yung first instrument na naaral mo. Yes. And then, habang tumatanda ka, would you say na spoon-fed ka sa music? Did you actually like doing it? Or parang to begin with, passion mo na talaga siya? Masasabi kong di siya spoon-fed kasi all along, nandun lang sila sa paligid ko and parang iniintay lang ako nung mga gamit na gamitin ko sila. Gets mo? Yeah. So, ano siya? Parang slow burn siya. Okay. Oo. Slowly inintroduce sa'yo and slowly minahal mo rin siya. Oo. Parang, Okay. tinry ko rin kasi nun mag-sports nung high school. Parang basketball. Okay. Wala akong barkada. First ako. sport mo yun? Oo. Pero hindi ako nag-compete. Na lang. Parang, Laro-laro lang. oo. Anong description mo sa sarili mo growing up? How would you describe yourself? I'd say, mahilig akong, hindi mahilig, pero gusto ko tinatry ko lagi mag-fit in dati, ganun. So, siguro that's why nag-basketball din ako. Kasi yun yung in Kapag may mga tropa ka, may squad ka. Usually, yung gawin na nila, biruan, mag-basketball, mag-computer, nung pre-pandemic, di ba? So, lahat na yun tinry ko. And, parang tinanong ko sarili ko, parang, masaya ba akong ginagawa ko yun? Parang nag-win ba ako, nag-grow ba ako? And At what age yan? Siguro mga 13 to 16, ganun. So you were, Yung Mas- first year high school. nahirapan ka to fit in yung high school? Nahirapan ako mag-fit in sa mga, mga squad ko dun. Kasi, maano sila Alam mo yung term na bargas? Alam mo, Oh, bakit? Baragas Ano, yung mga tropa bargas mo. sila yung mga friends ko Saan nun. tayo lumaki, bro? Sa Lipa. Sa Lipa. So, baragas yung mga tao sa Lipa. Pero may mga mabait din naman. Tulad ko. So, Pero yun. Baragas dun. Tapos, ano yun? Nahirapan ka Parang, sakay sa... makisakay, ganon, and maki-vibes.
Kaya nag-stick ako nun sa smaller circle naman. Parang from big circle, ano ko, small circle. Kasi feeling ko mas seen ako doon and mas napapakinggan ko. Paano mo na-realize, bro, na parang after trying to fit in, na hindi ko pala kailangan pilitin mag-fit in into certain groups or people? Paano mo siya na-realize? Pag may time na di ka napapansin, ganun. Like, joke ka, wala nang tatawa. Ano, parang di lang talaga kayo match ng Energy, no? energy. Parang doon ko na-realize na, parang hindi ako bagay dito. Nauupi ako. Ganun. Yeah. Tsaka parang pag, kunyari, kahit as simple as recess o yung mga breaks, Mhm. meron tayong, hindi lang isang group of friends, meron din tayong certain group of friends, pa iba-iba sila yun, no? Oo. Tapos ako growing up, parang naisip ko rin, kaino kaya ako for this recess? Kainong grupo kaya? Ay, May ako ganun, rin, diba? oo, May mga gets ko breaks. yan, Tapos dun mo rin masasabi na not just versions of other people, pero versions of yourself. Mhm. Na parang, sino ba dito si Baileys in this occasion? Or sino si Kenanaya in this setting or group Mhm. setting? Totoo. Tapos dun ko na-realize na, ito pala yung people ko. Mhm. Parang ito nga yung sinasabi mo, dito yung, it's better to have a smaller circle than to have Mhm. a bigger circle when Totoo. you're a misfit. Oo. Diba? Importante din yun. And so during those times, nagmo-music ka na nun? Or parang High hilig school, lang? hilig lang, oh. Alam mo Hilig yung lang. parang pag nagdadala ka ng guitar sa school, tapos, jamming ka. Alam mo yung, ano nga, laksan mo nga yung gitara mo. As if may volume, di ba? So ano yun, may club ka ba nun? Yung nag-aaral ka? Hindi ako sumali sa banda? club ng school eh. Oo. So paano yung routine mo nun nung bata ka? Pasok, barkada, or music, or ano ba yun? On a daily basis, nag-school ako. Tapos pag Friday, tumutugtog ako sa church. Yun, tumutugtog ka oo. sa church. Anong instrument? Nung time na yun, acoustic guitar. Okay. At what age yan? Siguro mga 14, 15. Until your whole... Until mga 2020. matagal. Mm. Okay. So were you pushed to? Were you invited to? Or you volunteered? Volunteered, yes. Volunteered. Why did you volunteer? Well, sabi rin ng magulang ko and gusto ko rin naman, parang every Sunday kasi kami ma-attend ng family ko sa church and nakikita ko yung mga musicians na tumutugtog eh. So, magagaling din sila. So, parang doon nabuo yung, parang na-inspire ako na, wow, ang galing yung tumugtog sila sa stage. So, ganun. lumaki ka ng hilig lang, tapos yung you started being closer to God? I grew up as a, talaga, parang Christian talaga. Christian na talaga, with a very close relationship. Ano kayo, practicing Christians. Yes. Lagi kayong sa service. Oo. Okay. How important was that or impactful sa career mo in music? Well, super laking, siya, parang laking factor sa career ko kasi naniniwala ako na kaya ako nandito kasi si God yung nagdala sa akin. And kung babalikan ko yung life ko, parang lahat ng mga instruments or I'd say pati skill na meron ako ngayon is very natural sa akin. Alam mo yun, parang hindi ko siya feeling ko sama sabihin na hindi ko pinaghirapan, parang ganun. Kasi parang natural lang, Yeah. ganun. So, yun nga, bigay ni Lord. And pati yung mga instruments na ginamit ko sa career ko, para makastart ako sa career ko is puro, provided lang ni Lord. So, Yeah. Bro, lahat naman ng musical instrument, musical instruments na nandyan, tayo pa rin yung truest form of instrument niya, bro. totoo yan. And maganda yung sinabi mo na naging natural lang sa'yo. Some kasi they find their calling or purpose a while, hindi ka agad maaga sa buhay nila. Unlike ikaw, it's nice to hear that everything just came naturally to you. And you being a musician now, it's also in a way giving back to that responsibility na binigay sa'yo, di ba? Ikaw ba, Baileys? Yes, bro. Anong religion? Practicing Catholic naman ako. Catholic. Not so different. Yeah. Pero, and
kami rin, my family and I, super religious. I'd like to say we do almost all of the practices. Every Sunday, we also go to church. And Mm. tama, I can attest to what you said na impactful din talaga siya kasi parang pag linagyan mo ng dream or may goal ka sa buhay mo tapos may alam kang purpose or calling na binigay ni God sa'yo tapos pag pinagsama mo siya, parang everything just makes sense. 'Di ba? So, parang nare-realize mo rin na yung mga nangyayari sa life mo is not luck, eh. Mm. It's written, eh. Yes, sir. I was gonna say, it's already written, bro. Oo. Everything is nakalatag na, bro. The Oo. table is prepared already. Yeah. Kahain na para sa atin. So, that's nice to hear, bro. So, with music, though, nag-start ka at a young age and you had passion for it also. Mm. Tapos, did the whole wanting it to be a career start? Nung pandemic. Kasi nung time na yon, lahat naman tayo nasa bahay lang, 'di ba? So, I was given a electric guitar. Tapos, parang, ako kasi yung dad ko, konting context lang. Ayaw niya akong pag-electric guitar yan kasi baka mapagaya daw ako sa kanya na puro rock, ganun, yung maingay tugtog. Tapos, nung nabigyan ako ng guitar, tapos na-discover ko yung mga tugtugan na neo soul. Uso yun nung time na yun sa Instagram, may mga coffee music. Yeah, for a while, no? Oo. Dahil sa Spanish latte yata Oo. yung pandemic, eh. Oo. Wala pa yatang matcha nun, eh. Wala pa, paangat pa lang yung stock Paangat market pa ng lang. matcha nun. Pero ayun, pahilig ako sa guitar compositions. Yun yung naging napagkaabalahan ko nung mga time na yun. Tapos, eventually, na-inspire ako sa mga sa mga nakikita kong guitarist na kumakanta rin. Sabi ko, "Oh, ayos din ang ganda ng boses. So, what if try ko magsulat?" Okay. Tapos, hindi ako singer talaga, gitarista talaga ako, eh. So, sabi ko, sige, sulat ako. Pero papakanta ko sa friend ko. Tas tinry ko, pinasulat ako, pinakanta. Pwede Message malaman ko yung siya. first song mo, bro. Anong song yun? Nakalimutan ko na yung Nakalimutan mo. song na yun, eh. Feeling ko about quarantine. Ano title, Quarantine no? song. DCQ. DCQ. But yeah, so, sinulat mo, binigay mo sa friend mo. Tas sabi niya, "Oh, ganda ng song mo, bro." Pero parang di niya feel. So sabi ko, na-reject ako. Pero First tapos, rejection. first rejection. Tapos, yan, napilitan ako. Kantahin ko na lang yung So, sinulat ikaw ko. yung kumanta. Ako yung kumanta. Anong platform mo nun? Wala, hindi ko pinost. Parang lang, sa phone ko lang, GarageBand. Tas narinig ng parents ko. Tas gulat na gulat sila kasi, boses mo yan? Kasi di naman nila ako ever narinig kumanta, eh. Or para sa akin kasi pag pinapakanta ko yung feeling niya parang parusa. Kasi nung high school ako, sabi ng teacher ko, kung sinong walang dalang libro, kakanta sa unahan. So, lagi ako may dalang libro nung high school. Pero bro, yung parusa na yan, chipin nyo, yung mga teacher, tsaka yung mga student, di nila alam yung kagaya mo, mahiging artist pala, di ba? So Ayos doon siya din. nag-stem from sa pandemic din Oo, talaga. pandemic Bakit mo talaga. naisipan bigla magsulat? Syempre, dami ring emotions nung time na yun, eh. Parang namimiss ko mga classmates ko. Kailan ba ulit ako lalabas or ano ba nangyayari sa paligid, alam mo yun. Mga nag-pass away na mga relatives. Tindi ng COVID rin. Tindi ka rin, bro. Daming eh. Marami kang Depressing. matututunan sa buhay tsaka sa sarili mo. Oo, parang mapapa-reflect ka talaga, eh. Dalawa lang, it brings out the worst in someone or the best. And it brought out a different big version of you. So, Totoo. yung nag-start siya dun, tapos nagsulat ka na. How did everything else unfold, bro? Parang ano pa yung anong naging next chapter mo after songwriting? Next chapter ko nun, nag-release na ako ng songs. Shout out to my friend, Kuya Asia L, na nasa heaven na siya ngayon. Pero siya yung nag-push sa akin na i-release yung songs ko, tsaka i-next level yung production. So, binigyan niya ako ng software sa computer.
Dun ako nag-start. Dun ko pinroduce yung first single ko na Selena hanggang hanggang Bahala Na. Yes, sir. So, yun. Hanggang dun. Hanggang Bahala Hanggang Na. Bahala Na. And during those times, dun mo na naisip na gusto ko na maging artist full-time. Dun, yun yung mga time na parang naisip, syempre may mga fina-follow na rin ako na mga artist na nagpa-perform sa stage. Sino yung mga yan? Nung time na yun, fina-follow ko kilala mo si Paul Klein? Paul Klein? Sa Lainey. Yes, Oo, yes. yun. Angas kasi niya eh. Tas, medyo benchmark ko siya nung time na yun. Pero, Ano top 3 Lainey songs? top 3. Tagal ko na hindi nakinig sa kanila eh. Top 1. Top 1, hirap. Dami Bro, kasi. nanood ako concert nun eh, 2022 ata. Well, Ay, lagi andun din naman ako. andoon din, bro. Oo. Yung Sa A November MOA to ba? Remember. Oo, Sa mo. MOA. Oo, yan, di ba? Oo. Solid yan, solid yan. Ikaw, ano top 3 mo? ko? Hirap ka. Meron siya yung magandang gitara, yung intro niya. 13? 13, 13, oo, bro. yun. Ganda nun, bro. High school jam din yun Yes, eh. sir. Yes, sir. Classic yun. Tsaka, ako naman, Cowboy in LA. Okay, that deep Cowboy. cut yun, deep cut. Malalim. So nahilig mo lang siya and then someone helped you along the way. Yes. God rest his soul, bro. Yeah. And your family was very supportive. Kailan naman pumasok sa scene na you got signed? Or when did everything else become official? Nung 5th single ko, kung di ako nagkakamali, naka-receive ako ng DM from Sir Kian and yung isang A&R namin, si Sir Martin. Night nung pagka-release, Friday yun, hindi ko malilimutan yan. Siguro mga 1 a.m. Check ako yung single ko na Better Now. Yan, na-release siya nun. Tapos nag-check ako ng message request. Nakita ko, Kian. Tapos may check. Sabi ko, wow, chinat ako ni Kian Cipriano, gano'n. Tapos sinabi ko agad sa dad ko, Daddy, chinat ako ni Kian Cipriano. Inukuha niya ako sa label niya. Tapos sabi niya, bukas mo na reply yan. Tulog na ako eh. Tulog ka na. Nonchalant lang. Oo. Tapos, ayun. Next step kami. Nag-meeting kami. Zoom pa nun. Kung di ako nagkakamali, may COVID nga siya nung time na yun eh. Linaglag siya eh, no? Talaga. Tapos, nag-sign na kami rin. Agad. How did that feel, bro? The time na when everything was happening and just the idea na you're officially signed with the label? Nakaka-excite siya. Sarap balikan. Nakaka-excite siya nung time na yun kasi tuloy-tuloy yung release ko. Tapos, tuloy-tuloy rin yung content ko sa TikTok. And nag-grow rin yung fanbase ko nun. And na-sign sa record label. Naisip mo ba ever growing up na mangyayari lahat to? Naisip mo ba na parang maging artist ka? Gusto mo lang talaga mag-music, tugtog? Actually, kahit nga yung pagtugtog lang feeling ko parang hobby lang siya para sa akin noon eh. Hindi ko in-expect talaga na magiging career siya for me. Ano yung gusto mong karera nun? Gusto ko maging doktor. Doktor! nung elementary Doktor pa yata. ng, doktor ng... Di ko nga alam eh. Basta doktor, no? Doktor lang, Doktor Kwak-Kwak. Doktor, pero, bro, di ba, gaya nga na sinabi mo na ito yung nilaan para sa'yo na ni Lord. So, ito, you're just here and what is it as an artist ba na gusto mong ma-share sa tao? Like, what is it why are you an artist? Why do you do music? I do music kasi una, gusto ko siya. And feeling ko meron akong story na dapat na ma-share and dapat mas marinig ng mas maraming tao kasi para makita yung goodness ni God sa life ko. Alam mo yan? Mhm. Na parang sa mga aspiring musicians din dyan or artists, gawin nyo lang yung sinisigaw ng puso nyo. Like, i-alay nyo rin kay Lord and He will lead you. Yeah. Amen. Perfectly said, bro. Yeah. And
Speaking of sigaw ng puso, ayan. Ano ba yung sigaw ng puso natin? Ayan, um, bahala na. bahala na. The specific track, anong mensahe nito? Risk mo lang. Alam mo, parang, go. You'll never know if di mo susubukan. Bahala na. Doon siya nagsimula. Yung idea na yon, yung message ng song. Ayun yung message niya. Parang, well, medyo ano nga siya eh. Pag binabasa ko yung lyrics, medyo sad boy pala. Kasi parang, di bale na. Yo naman ako para piliin niya, di ba? Parang, papaganon ko, di ba? Pero, ano siya eh. Reality siya eh. Kung, for sure, marami rin nakaka-experience nito sa mga may napupusuan, ganun. Minsan maiisip mo na, sino nga ba naman ako para pansinin niya ganun or kausapin niya ganun. So, okay, ikaw ba? Na-experience mo na ba yan? Well, in this generation, bro, I don't know, perspective ko lang, I feel like there's a lot of trauma that we're carrying from the past generations kasi radical magmahal yung mga millennials, yung mga prior generations. Grabe, no? So ngayon parang maraming uncertainty. Either people are unsure ba kung dapat ba silang mag-risk or dapat bang friends lang, dapat bang may single na lang ako. Nung sinabi mong medyo radical, anong meaning mo doon? Radical, bro, parang passionate. Passionate? Sobrang passionate parang na. magtanan na tayo. Ayan, diba? Ganun, pare. Sa atin, di masyadong uso yun eh. Hindi nga masyado. Kasi noon, bro, diba? Lahat ata ng maririnig mo sa mga relatives mo, sa families, may mga ganong story eh. Parang age natin, ngayon, bro, 3 na tayo anak. diba, bro? Mga ganitong edad. Oo. Meron na kagad pamilya, ganon. So, in this scenario sa generation natin, bakit sa tingin mo din ganun? Bakit tayo naging unsure? Bakit tayo hindi mabilis mag-dive into things, relationship? Feeling ko, may part dun yung environment, yung kinalakihan. Siguro, or sa environment, siguro yung ano rin, yung entertainment. Yeah. Like, mas marami nga yung yung kino-consume natin. Kino-consume natin online, di ba? online. Maraming mga like TikTok videos, funny videos or nauuso ngayon compared noon na wala. Dati yung mga entertainment source naman nun is puro wala, bro, dyaryo lang o TV lang. dyaryo, disco. Pero oo nga no. I think, siguro dahil parang isolated yung person, parang mas kaya niya ma-entertain kahit mag-isa siya. Okay. Like sa phone, gano'n. Compared to dati, parang sinasabi mo mas preoccupied tayo sa sarili nating oras at sarili nating ecosystem sa environment natin na dati parang wala kasing ganun. So, nangyayari, mas marami silang energy to go out, socialize. Siguro. That's your perspective. Well, siguro. Feeling ko kasi marami na rin tayong nako-consume na maganda din naman. Na natututo na rin tayo sa mga naging kwento dati. Na dapat ito muna yung mga gawin. Tapos muna, kasi ganito yung tito mo, yung tita mo. Kahit sa media, di ba? Parang sa mga movies, na parang may mga story tayong nalalaman na yung natutunan na lesson. Pero in terms of music, yung mga Pinoy, mahilig talaga sa mga sawi na kanta no? Sinadya mo bang magkaroon ng ganong flavor sa music mo? Or bakit sa tingin mo rin ganun? Siguro nung time na yun lang talaga yung nararamdaman ko. Ganun. Or yun lang din yung alam ko na perspective sa relationship. Kasi yung time na yun, wala pa naman ako naging parang karelasyon girlfriend. So, puro delusion lang. Crush lang. Ganun. Naging delusional ka na ba sa isang tao before? Oo naman. Oo. Many times. Kasi, medyo rin ako shy boy
So, Gets. Okay Ah. lang ba maging delusional? Bro, para sa akin, dalawa lang yan eh. Kung maging delusional ka, dapat, pag naging delusional ka sa isang tao, dapat nakakaangat sa sarili mo yung mga ginagawa mo. Hindi yung maging delusional ka, tapos nakakababa. So, kunyari, oo. may crush ka, Oo. tapos, dapat, biglang mag-aayos ka na ng kain mo, Oo. mas pulido na itsura mo lagi. And at least umaayos din yung Oo mo nga, sarili mo, inaalagaan mo sarili mo. Naging Oo nga, delusional ka with a purpose, parang Yeah. ganun. Pero pag maging delusional ka, tapos parang, what's the point? Tapos, Parang na-lost ka lang. you get lost in the whole experience. Ayun yung masama, yun yung wag yung gagawin. Oo. Yun yung hayaan mangyari sa sarili niyo. Yun yung point. Pero di ba okay lang maging delusional, bro? Kasi Oo. uso yun, maging delulu sa atin eh. Lalo na para sa mga single dyan na nakikinig. Oo. Okay lang yan, inspiration, di ba? Oo, kung ayaw mo rin parang commitment or Yeah. hindi, actually, di ka nga magko-commit eh. Parang Inspiration lang. inspiration pare. lang, talagang nasa isip mo lang. Well, do you support the idea na dapat mas cautious tayo sa love and relationships? Or dapat din tayong mas risk-taking people and alam mo yun, kasi you'll never know unless you try, or meron din yung parang kailangan sure ako. Saan ka dun? Ako, kailangan natin maging cautious kasi sa relationship, natutunan ko na di lang ikaw yung involved dun. Kumbaga, dalawa kayo dun. Tsaka may feelings na nai-involve. Alam mo yun? Parang pwedeng dalawa lang din yung possibilities. It's either magkatuloy kayo or may masaktan isa sa inyo, di ba? So, syempre, ayaw naman natin na may makasakit. So, that's seryoso ka and sure ka talaga. Tsaka ito yung pinakamalaking investment, bro, sa buhay. Hindi pera, yung oras. Oo rin, no? Oras tsaka yung energy mo sa isang tao. So, kung hindi yun makakadulot ng maganda or kahit hindi kayo magkatuluyan if you go in separate ways, but you become better people or you grow, okay pa rin yun. That's worth it pa rin. Diba? ROI mo yung oras mo dun, pare. Tsaka, parang, yun yung growth. Yun yung growth, bro. And that's healthy. Mhm. Na, I think that's what people miss in my perspective in terms of diving into things. Like, yes, kailangan cautious ka, kailangan sure ka. I definitely agree. But at the same time, pag nandun ka na rin sa scenario na you spend more time with certain someone, you make sure that you make people each of you, that you make each other better. Diba? Ganun, I believe yung nasi-skip natin na step sa mga... Well, who am I to say, bro? That's just my perspective. But how will you know? Paano ba malalaman kung worth the risk na yung taong yun, pare? Ikaw makakaalam nun eh. Parang, for me, kung pumasa lahat sa checklist mo, syempre, kailangan mo na standards. Tama yun, bro. Kailangan lahat may standards. Each of us have. Oo. Ano Kailangan yung sa'yo? Sa akin, yung standard ko, gusto ko Christian, close sa family, and may goal, and masipag. So, ayun. Yun yung feeling mong that will complement your life. Yung pag lahat yun, check sa checklist mo. Tapos, yung feeling mo is parang, mafe-feel mo yung sure ka na eh. Alam mo yun? Parang ready ka nang tumalon eh. Yes, sir. Tama. Ready ka nang sumugal. Ako gusto ko rin yun. I mean, meron din akong sarili kong set of standards. Lahat naman tayo dapat meron. Pero parang to add on to that, importante din, besides or on top of that standard or those standards, yung kailangan mag-complement yung buhay nyo rin eh. Kasi you're also committing not only to the person but also their pattern, their habits. So, kunyari, yung sleep schedule, ito ba? Pupuyat lagi, or if that works for you, go. Or, ito ba yung their lifestyle, mahilig ba mag-shopping, or mataas masyado yung, you know what I mean? And what are they
um, how do I say this? Yung spontaneous. Oo. Parang kung hindi magka-complement yung mga ganong bagay. Paano kayo mag-workout, Paano kayo diba? mag-work? Yeah. Oo. So, mahalaga nga rin na, yun, parang kilalanin nyo rin yung isa't Kilalanin isa. din dapat. Oo. In terms of being in a relationship, paano mo sa tingin na sustain yung mga relationships? Ano yung key factor? Well, sa amin ng girlfriend ko, Yun. yun. Ayos yun, pare. Wait lang. Yun. Sa amin ng girlfriend ko, Yun. di kayo na, pare. Joke. Pero yun, lagi na namin kino-communicate sa isa't isa. Like, kung ano mang nararamdaman namin, if may maling nagawa or kahit okay. Alam mo yun, kasi parang at least malaman mo kung ano yung gusto niya, ano yung ayaw niya, ano yung gusto mo, ayaw mo. Parang kahit nga sa sarili mo, makikilala mo rin yung sarili mo eh. Kapag nasa loob ka ng isang relationship. Parang hindi mo malalaman na, ayaw ko pala ng ganito. Gusto ko pala ng ganito. Kung hindi ka nasa isang relationship. Tama Gets yun, mo? bro. Communication. Yeah. But that also roots from honesty, bro. Oo. That's the best way to Yun naman. sustain. And also, I believe, parang, it's also, bro, relationships, they're work. They're actually work. Like, you put in effort, you put in energy, and you commit to it because you love that person. But, pag hindi ka na nag-grow, di ba, yung growth as an individual and as a couple, dun mo masasabi na parang, is this still helping me? Is this still Healthy pa ba? healthy pa ba? Tama. Tama Yun yung pa mga, ba? instead of finding the answers, we should find the right questions to ask ourselves. In who am I to say, bro? Di ko alam, pare. Yeah. That's just my 2 cents. And, Pero tama ka dun. Parang, yun nga. di ba? Tama. Oo, kasi, tama. kasi we're all, parang, hindi yung relationships, hindi siya lahat. They're not supposed to always be sunshine and rainbows and like flowers and like I get naman if that works for other people, but it's actually work, bro. Like you put in, it's a commitment. Tsaka season siya eh. Parang nakikita ko siya na season siya. Minsan summer, minsan malamig. Yes, sir. Sige, paano yun? Ano yung, how would you describe it? Bakit seasons? Kasi may parang may time limit lang ang mga... Totoo. May honeymoon phase, may di ba? Yung honeymoon mga ganun. phase, May ligawan phase, may sakto lang phase. Siguro, well, di ko pa alam. Yun yung parang Meron steady ba? lang, di ba? Steady lang for sure. For sure, may mga cold phase din na parang tinama kayo ng kanya-kanya yung season ng problema rin, di ba? Mahirap rin yun, di ba? Comes in seasons. Yeah. And bigger picture is, if you still want to go through those seasons together, and if in those seasons you still become a better person, then it's okay to go through those seasons together. Pero it's knowing, bro, na, di ba? Oh. Well, okay, so in giving your heart to someone, how is it? What type of boyfriend are you? Sumugal na yan. Di ba? Sinabi mo na na-bring up mo na So, anong klaseng boyfriend ka ba? Supportive boyfriend ako. Ano pa ba? Nakikinig and I'd say sweet. Ikaw ba? Ako? Wala kasi yung girlfriend eh. Pero tama, bro. Well, I think it boils down to love language also. Yeah. Parang meron kang way of giving your love. Yeah. And B, also dapat alam mo rin kung how your other half wants to receive love. Important din yun. Like, mamaya ako bibigyan ng words of affirmation or love kita or like I'll always assure you and you're this and that, but maybe my other half like service or gifts. Babalik siya dun sa parang kikilalanin mo siya. Yeah, dun nga. I think yun yung importance ng ligaw stage. Yeah. Well, oo nga. Tingin mo ba, dapat pa rin na niligaw ngayon? Kasi may isa akong kaibigan, shoutout kay #Paulo, pare. Sabi niya sa akin, wala na dapat ligaw-ligaw. Kasi, pag nagliligawan kayo, best foot forward eh. Sabi niya, name someone
na hindi best foot forward pag ligawan. Gets naman. Dapat kayo na agad. Tas kung hindi kayo para sa isa't isa. Mhm. Di ko alam kung anong take ko doon, honestly. Pero, kung dapat bang may ligawan, I'm a renaissance Tingin man, ko, bro. iba-iba siya eh. Ako Depende mahilig. sa case. Yeah, so, Ikaw ba? feeling ko dapat meron pa rin. Yes. In my perspective, gusto ko rin to go through that process. I feel like it should be a step. It doesn't matter how long or how short it is. Mhm. Pero yung practice lang talaga na nanliligaw ka, Mhm. na pinapaalam mo, Mhm. magpapaalam ka sa magulang. Kulang. Oo. Para sa akin, ano rin siya eh, way of testing yourself rin kung gaano mo kagusto isang bagay. Diba parang, pag may gusto kang bagay tapos nakuha mo agad, posibleng pagsawaan mo na lang siya next week eh, diba? So, feeling ko yung ligaw stage, yun yung purpose niya para ma-self-check mo rin na seryoso ka ba talaga? Gaano ilang percent kang committed para sa taong to? Yeah. And dun mo malalaman na sure ka talaga. It works for some though, yung sige tayo na agad and ano. Mhm. Kasi Oo. ganun sila eh. They found each other early and bakit nga sila, ba't nila Super pakakawalan agad yung eh. isa't isa, di ba? And I think it still boils down to the foundation also. Parang naniniwala ako na importante din magkaibigan muna kayo. Oo. Yun yung advice sa akin ng dad ko. Ano Parang, sabi niya? friends muna kayo. Bago kayo maging kayo. Parang, para, hindi ko alam may sense to. Sabi niya, para daw walang commitment. Pero, bakit? Parang baliktad data yung, parang naging, Di ba? Parang, dad ko pa yung daddy, ba't parang strict natin na? parang ibang payo yun. Para sa'yo. Oo. Hindi ko maintindihan. Pero, Pero bakit sa tingin mo yun yung punto niya? yung sinasabi niya sa akin, para daw walang masaktan. Pero, para sa akin, kasi pag sure ka, tapos, sasabihin sa'yo ng dad mo, parang, Yeah. wag muna, parang di ba, nasasaktan ka rin. Gets. So, I yun. think, ako sa pagkakaintindi ko sa kanya, hindi ko na siya dad, pare. Pero parang, para walang masaktan, maging kaibigan muna kayo. Parang, kung totoong magkaibigan kayo, kung hindi naman din kayo magiging kayo, at least magkaibigan pa rin kayo. Kasi nangyayari yun eh. Yung iba, Gets. they try, they don't become friends anymore after. Pero dahil yung iba, naging friends muna talaga bago naging Solid sila. connection. Kumbaga. Afterwards, friends pa rin eh. Mhm. And that for me, bro, that's the best. Kasi parang wala kang sinayang, gets? Oo, wala ka ring iniiwasan na tao. Mm. Diba? Okay rin. May point rin naman si daddy for sure. pero, Di wala naman kung swak sa naging Oo. sitwasyon mo nun pa. di lang kami aligned nung time na yun. Pero happy siya nung binalitaan ko. Yeah. Ikaw ba, how Ano was po ang your boyfriend? ego phase, bro? Nahirapan ka ba? Did you have a long It took a while. period of time before? To be honest, first time ko eh. So, first girlfriend, first ligaw. Ako, parang, basta nandun lang ako, I'm just doing my thing. Parang pinapasaya ko lang talaga. Have you ever had your heart broken? Yeah. Parang, nung mga high school, ganun. Okay. Anong pakiramdam? How would you describe your first heartbreak? Sakit. Sakit siya. Kasi parang, sakit siya. Tama naman, pare. Oo. Kung ngayon, kung isipin ko ulit siya, parang petty. Parang kakatawa na lang yun. Pero, wala eh. Feel ko kailangan mo siyang daanan rin eh sa high school life mo. Para magkaroon ka rin siguro ng idea pagpapasok ko na sa totoong relationship. Feel ko dun lang ako humuhugot nung Yun nga pandemic. eh. Yung Kaya music mo, Oo. did it help experiencing heartbreaks and certain emotions sa pagsusulat mo and music? Definitely. Kasi nung pandemic, parang, syempre, in my head ako eh. So, ano ba yung buhay ko before nung nasa bahay lang, before na-stuck ako sa bahay, 'di ba? School, friendship, napabarkada, mga ganun.
So, yun lang yung mga pinagugutan ko. Kung ano yung mga ganaps ng high school. Anong natutunan mo doon sa heartbreak mo? Sa heartbreak na yun, parang, una sa lahat, sabihin, like, sabihin mo na agad kung gusto mo yung person na yun and kamaya. Ba't ka mahihiya sa taong gusto mo? Siguro ganun lang talaga ako nun ka-torps before. Torpe? Torps. Bro, Siguro. paano mo nasabi na torpe ka nun? Hiya ako eh. Normal lang yun, pare. Oo. Lahat tayo, pwedeng hanggang ngayon, pinagdadaanan pa rin. Yung wala naman Oo. atang expiration yung pagiging torpe. Oo. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Pero ang naging realization ko parang, para saan pa yung nararamdaman mo kung hindi mo sasabihin, di ba? Kung mahihiya ka, Yeah. stream nahihiya. Yes, sir. Hey! I love it. Stream, bahala na, pare. Yun, oo. Well, kasi, alam mo, yung pagiging torpe na, bro, I don't know if ako rin ata. At the time, hindi ko alam, pare. Pero, magkaiba din naman kasi yun. Parang, gusto ko yung point mo na, hindi mo, what's the point of having something to say if hindi mo sasabihin? Oo, di ba? Diba? Lahat naman tayo may boses, may paraan para sabihin. Sabihin na lang natin din. Kasi kung, I think, we're all just scared of rejection. Oo. Yun lang din naman yun eh. I think dun, yun yung seed ng pagiging torpe. Pero yung kapalit nung, parang yung takot mo na Oo. rejection, yung what if eh. Yes, sir. Yun yung parang, ang tawag doon, yung consequence. Oh, bro. Oo. And don't overthink it, bro. Underthink it. Oo. Diba? Paano pag Ang gusto ganda ka rin pala niya, bro, di ba? Hindi mo malalaman kung Di mo susubukan, di ba? So nowadays, just ask a person, organic encounter, DM mo, bro. It doesn't matter, bro. Malinis yung intention mo. Then, mararamdaman din naman yun eh. Kung malinis yung intention mo, di ba? Oo, totoo naman. Tsaka, yun nga, sabihin mo na. Bago pa maging hulihan lahat. May song. Stream ulit. Yes, sir. Yun na nga sabihin ko. Yun ba yung mensahe ng song na yun, bro? Yes, oo, yung recent single ko. Oo, parang yun yung... Doon siya nanggaling. Saan nanggaling yun? Yung story nun? About naman siya sa feeling na parang pagiging ready for something na tapos na. So, na-inspire ako sa laging advice sa akin ng mami ko na enjoyin mo yung season bago pa, kumbaga habang nandyan pa siya, para hindi ka magsisi. Enjoy the relationship. No, parang ibang Enjoy which season? like yung career ko, yeah. Okay. Or yung mga blessings na dumarating. Okay. Lagi nilang sinasabi sa akin yun na parang maging grateful ka. And lagi mong appreciate yung mga taong nasa paligid mo, mga taong sumusuporta sa'yo. And yun. Kahit sila, di ba? Yung time na kasama mo pa sila, ganun. Yeah. Parents. So, Honestly, ulitin lang. kasi nandyan na eh. Pag may opportunities in front of you and meron ka namang kumpiyansa sa sarili mo, bro, na kaya mo naman gawin to, and this is for you, then that's when you jump, bro. And just like any relationship also, na when an opportunity is there and you found the right person and it's the right time, honestly, you'll never know. When do you know if it's the right time? Ikaw lang makakalam nun. Diba? Feeling ko pag lahat ng bagay nag-a-align, I think, What are go these mo na yun. variables, bro, na dapat naka-align? Hirap eh. Hirap. Diba? Oo, grabe. First time kong matanong ng mga ganitong tanong. Dito lang yan, pare. Pero marami akong natututunan sa kwentuhan to. Pero kasi, it's a good question. How will you know when it's time? And kung time na nga, ano yung mga factors para masabi mo na this is the time? Ikaw ba? Sabi na ibabalik sa akin, pare. Ibabalik eh. Oh, okay. I think
tama ka, number one, ikaw lang makakasabi. And it should check all your boxes, bro. Ako personally, you should be mentally, emotionally, spiritually ready. Ready. And even, honestly, I don't mean this in any way, but ako personal lang to. As a guy, you should be financially ready. Tinatry kong parang i-construct sa isip ko, paano kaya sasabihin? Pero importante yun, pare. Oo, Like, that's totoo. just me, as my Oo. personal take. Totoo yun. 'Di ba? Kasi I'd want to spoil my other half. Oo. And if I'm incapable of doing that, na magpipigil ako, parang hindi pa oras. Totoo. I'd wish for this other half of mine, potential other half, to wait. Or Mhm. gagawin ko yung lahat to take care of what, alam mo yun? Oo. Parang pag wala na ako compromise, tama Mismo. ba? Bro, parang pag may utang ka, Oo, di ba? dahil mo utang, tapos Date tayo 5 times a month. gastos mag-date, pare. Tapos next month, di ka na makita kasi nagtatago ka na. Mahirap, mahirap. So, kunyari ikaw, how would you like to spend your time with your other half? What are the types of dates that you like having? Nagano kami, parang movie date. Gastos yun. Oo. Popcorn cafe. pa lang. Soda. Lunch date. So, di ba? Di pwedeng wala kang baon. Oo, di ba? Oo. Medyo huhugot ka talaga sa bulsa mo palagi eh. Pero I think that's, it's a case-to-case basis still, Kung di ba? mahal mo. Oo. And Ayos tama lang. din naman, yung iba kasi, minsan, sila muna, yung isa muna, si isa, tsaka na ako. It works for some. Pero parang ngayon, kung tatanungin mo ko, importante din sa akin na, obviously, kailangan yung buong individuality mo ready ka, bro, as a whole. Yung buo yung loob mo mag-commit. And also, kailangan merong laman yung bulsa mo, pare. Di ba? Totoo. Oo. Mahal pa naman ng petrolyo ngayon, Oo. pare. Well, okay. So, what's one experience na nang sulat ka, or maybe one song, naggaling sa kwento ng kaibigan mo? Yung yung shucks and song, yung Stay. About siya sa friend ko na may situationship. Nako, yan na. No? Yeah. Relationship, pare. Tapos Doon pa yung lang. ka-situationship niya, nag-migrate na siya. Ooh, okay. So, situationship basically, hindi pa sila, pero parang sila na, di ba? Oo, parang ganun. Tapos Walang nag-migrate. clear understanding. Okay. So, sino yung dehado dun? Parehas? Or si guy? Parehas. Siguro parehas. So, hindi nila napaglaban yung mag-LDR. Well, nung time na yun, parang pandemic nun eh. So, Hirap. age ko nun. High school. Mahirap. Ganun. So, hirap. Tapos gumawa ka ng kanta dahil dun. Ano siya about? Like, how bakit mo naisipan gumawa ng ganung kanta? Na ano lang ako, parang, alam mo yun, na-hurt rin ako for my Ah. friend. Tapos, sabi ko, wow, kanta to eh. Ganun. May mga ganun moments eh, kanta to eh. Yeah. Sinulat mo na siya, di ba? Tapos Ah. at least, ganun ka rin mag-cope. No? And Mm. one way to cope also is still through your art of music. Yeah. Pero in dealing with heartbreaks, kagaya niyan, how do you deal with yours? Or how do you deal with at times when you're extremely down? Or at times, like in life, kagaya mo, there's seasons. And sometimes it's all just always rainy. Tagal ng last heartbreak ko. Pero sa naalala ko, parang music. Yun yung nag-ano sa akin, yung nag-heal din sa akin. Kasi nakahanap ako ng mga songs na nakaka-relate ako sa lyrics or may mga elements sa song na alam mo ba na natatouch yung heart ko pag inaririnig akong certain melody ng guitar or tone, gano'n. Tapos parang, wow. Tapos na-feel ko lang na parang, Nasasapian ka na ng music, pa. Gets ko yun, ganun, bro. parang feeling ko nasa music video ko. Ganun. Emote lang. What's one track that you feel that way? Yung parang lumulutang ka na, pare. Yung isang song ng Prep. Kailan mo yung Prep? So, ayun, parang may song sila na On and On.
Nung pandemic, Ah. ano ko siya, mga 300 times ko yata siya na-stream. Sabi dun Wow. sa ano ko, yung Spotify recap. And to be honest, hindi siya ano eh, hindi siya yung sad, lonely song. Ano siya eh, upbeat siya eh. Pero yung lyrics kasi nagko-contrast. So, Gets. upbeat siya, kala mo masaya, pero yung meaning parang, too late na. Parang ganun. Mhm. So, malungkot siya and saya siyang i-jam. I think it's important during heartbreaks or when you're feeling extremely down. Para siyang ano bro eh, parang feeling ko kailangan mo lang mag-recharge. Mm. And you have to find ways that you know to yourself kung anong nakakapag-recharge sa'yo. Like soulful things. Oo. Things that are not just entirely career-related Mhm. or things na or essential sa buhay. More of things na alam mong mas may Masaya ka impact to. sa'yo o Oo. nagbibigay ng saya sa'yo. So, kagaya mo sa music. Music. I could say the same. Music also. Ako, I'm a sporty guy. So, Pag ba tumatakbo ka, basketball. Oh, tumatakbo kayo din. And also, gymming. Happy Mhm. ako nag-gym. And I love movies, bro. Ako yung tipong, anong favorite movie mo? bro, favorite movie. Mahirap yan. Right now, top of my head, bro, wala pa akong alam na movie that topped Sinners. Pero ba yung Sinners? Hindi pa. Bro, panoorin mo yung Sinners. Sige. Pero siguro naman yung mga Sino yung actor? Michael B. Jordan. Yung Okay. Parang ano sila. Yun sa sa Black Hollywood. Panther? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. Yes, sir. Okay. Solid yan. And yung huli Okay. kong pinod, Michael Jackson. Grabe Proud mo? yung Michael. Oo. Solid yun, bro. Bro, I drove to Rockwell on a Saturday night last screening. Pinanood ko mag-isang saya. Well. I'm the type. And it felt so soulful, bro. And watching good movies and doing things like you like. I think that's where that can help you get back on your feet. Mhm. Parang gano'n. Well, sa ano naman pare, sa bahala na. Kasi isa sa mga personal na parang you have your own set of what ifs. Ayun, wala na akong what if kasi sumugol na. Yes, sir. Yan. So, ganun So, talaga. Yun ang sagot. Feeling ko para wala kang mga isipin. Just go for it. Sabihin mo lang. And malalaman mo kung gusto ka niya or hindi. Yeah. Na sana hindi naman. Pero, yeah, I guess yun lang. Pero sa buhay in general, I'm sure meron ka rin mga what if. Oo naman. Parang, what if di na ako magising bukas? Hindi, totoo yun. Pero, I mean, di ba? gets. Minsan maisip mo siya. Or, what if itong music na ginagawa ko ngayon is di mag-workout? So, may mga ganong what ifs. Anong sinasabi mo sa sarili mo para mapatungan yung mga what if na yun? Hindi, may purpose ako. Feel ko yun yung nag-ano sa akin. Nagbabalik sa akin sa track. Yeah. Hindi, may purpose ka. May gagampanan ka pa. Di pa tapos sa'yo si Lord. So, gano'n. Find your purpose talaga. Tsaka bro, kung naisip mo yung what if ganyan, ganito, kaya mo rin isipin yung what if na it can go well. Oh, what That if, diba? outcome can be beautiful and Mm. perfect. And although staying centered in the middle is also healthy, Mhm. yung hindi mo na lang din iisipin yung masama o yung maganda, Mhm. pero yung magtitiwala ka na lang din kung ano yung nasa harapan mo. Kasi yun lang naman yung kaya mong makontrol eh. Mhm. Tama. Sa Wala na. bahala Bahala na. na. Stream bahala na. Okay, so anong share mo bro? Like, what's next for you? Ano pang aabangan namin sa'yo? So, may new song ako. Title niya, Ganun Pa Rin. And, yan. About siya sa pagiging overthinker. Ooh, maraming ganyan. Maraming ganon. Bakit? Bakit tungkol dun? Kasi, why not? Wala lang. Feeling ko, isa siya sa mga tough traits ko na tinatry kong i-unlearn or nararanasan ko dati, ganun. Sinulatan ko lang siya. Ewan ko,
alam mo yung feeling na masyado mong iniisip kung anong isipin ng sasabihin ng ibang tao. Hirap siya kapag nilamon ka na nung thought na yun. Di mo na ma-enjoy yung present. Di mo na ma-enjoy kung like lahat ng blessings na dumarating sa'yo. Yeah. Man. So, siguro yung message noon naman is parang focus ka lang sa ginagawa mo. As long as wala kang tinatapak ibang tao. And, no to negativity. Yes, sir. Ano lang, spread positive vibes lang palagi. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Para ganun pa rin ka lang. Diba? Para ganun pa rin ka Oo. lang. Kasi pag masyado ka ng parang polluted na isip mo, alam mo yun, sana hindi mo na nalaman yung mga stuff na yun. Yes, sir. And, overthinking kills, bro. It's really not healthy. We weren't trained, we weren't taught to overthink. I never support overthinking kasi when you overthink, it's just so many, bakit ganun? What if ganyan? Hindi, it's Oo. like, it's not. Pero ang ganda na meron kang kanta para dun. Hindi siya healthy di ba? Yes, sir. Oh, tama. Oo. So, So, you gotta keep that peace in your head, bro, and in your heart. Kaya, gets ko yun, pare. Any upcoming gigs and any upcoming ganaps? Yes, yun. Sa June 27, sa Viva Cafe. July 24, sa Viva Cafe. Pero yun, ano ko yun, MV launch ko yun. So, MV launch ng ganun pa rin. So, punta kayo doon. Saya. Sabay-sabay natin panoorin. And, September, may Canada tour kami. Along with Kian and Adi. So, excited na. Super. Lapit na, bro. Baka kailangan nyo ng host dyan. Oh, pwede. Tara. Invite nyo ako sa Viva Cafe, bro. Sige. Salamat. Chat na lang. Yes, sir. More power to you, bro. More power to you and your girlfriend. Thank your you. career. Thank and you. Sa'yo rin. baka may gusto, salamat, bro. Baka may gusto ka rin pasalamatan, specifically your supporters. Yun. Salamat sa Kenny sa patuloy na pag-support sa akin. And di ako makakalayo kundi dahil sa inyo. Sana patuloy nyo pang i-support ang aking paparating na songs. And yun. Thank you. Ingat kayo palagi. Thank you, Baileys. Yes, sir. Maraming salamat. Congrats pala sa top 15. Salamat, sir. Uy, umabot tayo ng 14. Maraming salamat sa mga nag-stream, 14. pare. Umabot tayo Wow. nun. Maraming salamat. Congrats. Thank you. Congrats. Thank you, bro. Maraming salamat sa oras mo. Thank you. For the In the Thank you Stone rin. team, everyone behind the cameras, Kiananaya and Crossroads, my name is Baileys. This is the In the Stone podcast. We'll see you in the next one. This is Crossroads Media.